pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na po, nag-iisang pambansang sumbungan na mas pinalawak, pinalakas ang bagong Bitag Help Desk. And simple lang ho, ano? Sasabihin namin, dalawang TV stations lang po kami exclusive na napapanood. Una sa IBC TV 13, nationwide. Ganon din po sa CLTV 36, nationwide, sa Central Luzon po yan. And mga lahat po na nanonood po sa amin, you can just simply follow us doon sa aming worldwide. Ito po yung channel po namin, Bitag Official. Napapanood po tayo. Hindi lang yan, netwide. At sa mga digital platform po namin na pwede po ninyo sundan. By the way, simple lang po ang aming sasabihin uli sa mga gusto magsumbong. Mamili lang po kayo. Mag-o-online po kayo, iiwan po kayo sa aming apps, sa mga pages po namin. Ibibigay po kami ng aming apps. Download nyo lang po one of these days. It is by tomorrow or else ready na po yan. Kasi doon sa online pa lang mga boss, doon sa aming apps, pwede na po kayo magsumbong, mag-iwan po kayo ng inyong message, parang 911 ang dating. May tatawag po sa inyo. Kaya lang mga boss, yung pagdating sa mga sunog or medical or police right away, tumawag po kayo sa local 911. Pero yung mga sumbong na agaran po, magloloko ng mga sindikato, sa lalo-lalo sa mga bangko, ay pwede po na yung pagsunuhan, mabilisan po, makikita po namin yan. Matatagpuan po kami sa 102 Timog Avenue, Quezon City. Dito po sa Ritual Center, sa Timog po yan. Maaga pa lang po, marami na pong pila. Wala po kaming tinatanggihan. Lahat po, binibigyan po namin ng panahon. Sakaling hindi man namin masolusyonan, ganun pa man, binibigyan po namin ng either referral na sa tama at hindi po namin ginagawa yung referral para umalis ka sa harapan ko. Wala po kaming tinatanggihan. Pangalawa, libre pong aming serbisyo. Wala pong mga bayad. Ganun lang po kasimple. Kung sakaling nilalapitan po kayo, sasabihin, ako malakas kay Ben Bitag or ako malakas doon sa anak niyang kay Carl, the next generation, wag po kayo magpapaniwala. Madali po. Isumbong po kung anong mga illegal na aktibidad na kung sino man po sa mga sa Bitag, sa aming sa Bitag Media Unlimited Incorporated. Rehistrado po kami sa Securities and Exchange Commission. Ganon din po sa aming NGO, Ipabitag Mo Incorporated NGO po yan, na yan po umaalalay din po para doon sa mga bagay na gusto pong makatulong din pag may mga problema sa sistema. Ayan. Kaya eto na po, mga boss, mahaba ng konti. Pinalakas, pinalawak, ang nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Renter sa isang fish pond na problema, ibang nakabili, pinapaalis na raw siya. Training center para sa magsasaka, ipinasara ng DMW. May-ari, umaapila, na damay lang daw siya. Mga residente, umaalma, mabahong babuyan sa lugar nila. Matagal na raw na problema. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Eto na, mga boss, si Clarissa Calaog ay nagrarenta po ng isang fish pond sa Malolos, Bulacan. Nagkaroon siya ng kontrata sa may-ari. Yung fish pond na si Monica, okay? Mula 2025 hanggang 2027 at fully paid na raw ni Clarissa ang 2 taon na kontrata nito. Ngayong 2025, kasalukuyan nagsimula ang kanilang kontrata. That's 2025. Hanggat sa namatay yung nagmamay-ari si Monica Caluwag. Dahil dito, laking gulat ni Monica ng may ibang tao. Si Monica namatay. Bakit si Monica laking nagulat? Nabuhay uli. Ibang tao na, ayan ang problema. Kaya eto, ayaw ko talaga nagbabasa ng prompter. Diretso na po ako rito sa iyo. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Okay, Clarissa. Okay? Sige, diretso. Lumapit po kayo sa amin dahil kayo'y nakupahan. Apa. Doon sa sinasabing fish pond. Apa. Doon sa may-ari na yumao. Apa. Okay. Kailan po yumao yung may-ari ng fish pond? June 2025 po. June 2025. So,
Anong problema natin? Bakit nandito po kayo? May hawak naman po kayo ng dalawang kontrata hanggang 2027 pa eh. Ano pong problema natin? Ano matutulong po namin sa inyo? Naibenta po kasi ng 3 magkakapatid. 4 po sila eh. Sa Sa ibang tao? kay dating Bukal Sente Cruz. Okay. Siguro, ibig mong magkakapatid Opo. dahil yumao or namatay na ang kanilang magulang? Opo, si Inang Monica. Pero, yung magulang si Monica, doon kayo may kontrata. Opo. Sa kasunduan ninyo, anong nakalagay doon? Kayo'y mangungupahan, kayo mangangasiwa ng fish pond, lahat. Opo, for 8 years na po kaming nakakontrata sa kanya. Okay, Pero Pa-renew-renew lang po. Nagre-renew. Okay, Apo. sige. Well, ang bagay nito, kaya ako sinasabi sa 8 years na kayo, pero renewal, nagre-renew Apo. lang kayo dahil buhay pa noon yung nagmamay-ari. Opo. Pero nung 2025, sa makabilang buhay yung may-ari. Opo. Ni-notify naman kayo. Opo. Kamag-anak naman po namin sila. Kamag-anak nyo rin. So kamag-anak nyo rin yung may-ari. Opo. Okay, pamilya. Opo. So, kung kamag-anak ninyo, kaano-ano nyo itong mga anak? Kamag-anak din po. Anong kamag-anak? Pinsan, kamabangkit? Medyo ano? malayo na pong... Okay, sige. Hindi na importante sa kung Opo. malayo na. So, Pero kamag-anak. kaluwag pa rin po kasi. Kaluwag. Sige. Tanong ko sa iyo, well, ano nangyari doon sa kasunduan na pinirmahan ninyo ng ama, na ngayon na pumanaw yung ama, yung mga anak, nagkakaroon doon kayong pag-uusap ng mga anak at kayo? Meron bang alitan? May conflict pa sa pamilya? Sila pong magkakapatid may conflict. Ngayon po si Tata Jeronimo, dahil siya po yung witness nung nag-abot po ako sa Inang Monica Okay. ng renta, siya po yung lagi namin Okay. kausap. So, babalik lang po muna tayo para madiretso na lang, ano? Opo. Etong kontrata ninyo ay nasa ama, na yung amang yumao. Tama? Nasa anak po, si Tata Hindi. Jeronimo. Okay, so, okay. Etong may-ari ng lupa na may palaisdaan, Opo. pumanaw, ang pangalan ay Si Inang Monica po yung... si Inang Monica. Ang inyong kasunduan ay sa pagitan sa inyo at si Inang Monica. Opo. Si Monica, pumanaw. So, yung kontrata ninyo ng 2025, kailan ba namatay si Inang Monica? June po, June 2025. 2025. Kailan po yung kontratang nirenew ninyo? Anong taon? May po, May, anong taon? 2025. So, May 2025 hanggang January 2027 po. January 2027. So, ano na tayo ngayon? June na, ano? So, okay. Opo. Yumao si Inang Monica nung itong June 2025 po. 2025. So, ano nangyari ng June 2025 nung yumao siya? Nag-usap-usap ba kayo na yumao na yung kanilang magulang sa mga anak ngayon? Nag-usap ba kayo? Hindi Kung po. ipagpapatuloy ba ang kontrata, kung ang kontrata ba or ang kasunduan ba ay magiging parang total pamilya naman yan ay parang sagrado kung sa salitang English may the sanctity of the contract or agreement dapat nire-respeto kasi sa pamilya yan eh. Opo. Okay. Ano nangyari? Nag-usap ba kayo? Wala po kasi diretso lang naman po yung kontrata. Okay, may alitan po ba kayo? Wala rin po. So ano nangyari? Ba't nandito po kayo? Kasi po, yung 3 po sa magkakapatid, 4 po sila, tumanggap na po sila ng down payment. Ibig sabihin na ibenta, Opo. nabili na nila yung Opo. palaisdaan. Opo, kay Bukal. Sa makatuwid, si Inang Monica parang inuupahan yung dating palaisdaan. Kami po yung umuupa sa kanila. Kaya parang pinasublease sa inyo. Opo, sila po yung may-ari. Hindi pa sila may-ari dahil nabili nga eh. Ay sila, Bukal Sente po. Sige, saan nabili ni Inang Monica bago siya namatay? Or kanino siya may kontrata? Doon sa? Kay Inang Monica po yung lote. Ang nakabili po si Bukal Sente. Ngayon pong namatay na si Inang. Si Inang. Nung namatay na si Inang, meron pang kontrata, may kasunduan Opo. hanggang 2020, January 2020. May 6 months pa kayo. Opo. So, parang lumabas, dahil bago na yung nagmamay-ari ng palaisdaan,
parang sinabihan na kayo na tigil na to dahil bago ng may-ari, ganun ba? Po, binigyan po kami ng letter na to vacate. Binigyan kayo ng letter to vacate. Hanggang kailan? Wala, nakalagay po doon, Oramis. Ora mismo po na yun, pinaalis niya kami. Pinaalis kayo. Opo. Mhm. And then, ito po, nitong huli, kaya po kami nagreklamo, nilason po yung palaisdaan. Meron po ba tayong mga tawag dito, ebidensya niyan? Eh, kasi po nilalason po talaga. Actually po, namatay nga po yung alimango. Ano, sandali po muna. Pero nagpunta po ako sa agriculture, ni-report ko po siya. Okay, Ay, nag-report muna po ako sa barangay. Ma'am, once you baba muna natin emotion, ano? Opo. Kasi medyo- Nalungkot po kasi ako. Okay, ganito muna ma'am. Tingnan po muna natin yung kontrata. Ano? Yes po. Sige. Malulungkot ka, patay na po yung alimango. Okay. So, sentro muna tayo rito sa kontrata mo. Ay, sige. Okay? Kasi kung epekto na ng mga problema nakikita natin. So, parang lumalabas itong bago nakabili ng fish pond ni Inang Monica. Yes po. Sinasabihan na kayo, ako ng bago may-ari, sa akin na yan. Yes. Umalis na kayo. Parang ganon. So, kaya kayo nang pumunta rito dahil hindi niya na ipagpapatuloy ang kontrata ng pag-uupan niyo. Opo. Alright. So, ang gusto nating malinawan, yung manatitira pang 6 na buwan, bago matapos ang taon, meron pa kayo. Opo. Ano po nangyari sa palaisdaan ninyo nitong pagpasok ng 2026? Inabisuhan na ba kayo? Na anong nangyari? Nung namatay si Inang Monica, sinabihan na ba agad kayo na tigil na muna kasi nabili ko na yan? Hindi ko natatanggapin yung kontratang pinarmahan mo kay Inang Monica dahil kami nang nakabili. Hindi namin ginagalang ngayon yan kasi kami na may-ari. So kung ano man ang kasunduan na meron ka na nabenta na sa akin, wala kaming kinalaman sa kontrata na hindi naman kami kasama. Parang gano'n ang sinasabi. Opo, wala daw po silang pakialam. Wala sila. Parang ibig sabihin, wala kaming kinalaman dyan Opo. kasi hindi naman kami, kumbaga, wala kaming alam sa nakapagsunduan ninyo. Pero ang gusto mo, respetuhin, ipagpatuloy yung kontrata hanggang sa matapos. Ganun ba? Opo, paid na po kasi siya. Kaya nga, paid na siya. So, dalawang klase naman yan. Kung paid na talaga at ayaw niya respetuhin, binigay mo doon kay Inang Monica, gusto mo bang sabihin, i-refund ka? I-refund ka ng bago may-ari doon sa binayaran mo. Kasi parang magulo ng konti ito, ano? Kasi Opo. gusto mong ipagpapatuloy ang Yes kontrata po. na meron ka pang 1 taon, bagamat bago na nagmamay-ari at hindi kinikilala yung kontratang may kasunduan kayo doon sa palaisdaan na yan, pagrerenta ninyo doon sa bagong may-ari, di ba? Itanong muna natin dito sa abogado muna, bago ang lahat kasi legal muna, bago tayo pumunta roon sa barangay, tatanungin din natin si Barangay Cap Vicente Cruz, mas uunahin ko yung abogado na magbibigay payo gaano ba kahalaga yung kontratang pinirmahan mo doon kay Inang Monica na yumao ng last year. At ang gusto mo, bayad na kasi, yung renta mo na yon hanggang 2027, gusto mo ipagpapatuloy na ang sagot ng bagong may-aring nakabili, hindi ko respetuhin yan, hindi ko igagalang yan, kasi wala naman kong kilalaman dyan. Ako na may bagong may-ari, so tigil na kayo. Parang ganun. Opo. Okay, so tatanong natin. Sa linya ng telepono, isasangguni natin to kay Attorney Frederick Lu, legal counsel din po ng bitag to, habang dito sa parting to, magbigay linaw. Magandang umaga sa iyo, Attorney Frederick Lu. Sir. Hello, good morning po sa iyo, paring Ben. Good morning po sa lahat na nakikinig. Attorney Frederick Lu, anong sa nakikita niyo rito? Namatay daw yung si Inang Monica nung last year at doon ang kontrata nila at kaya lang may-ari ng palaisdaan ay nakabili daw ng bagong kung sino man to na parang ayaw ipagpatuloy or tingnan ng kahalagahan ng kontrata na yan dahil bayad na siya at kaya nandito sa atin. Ano ba yung mga options? Ano mga advice mo rito, Attorney Lu? Alright, first of all, gusto ko malaman, yung palaisdaan po ba na ito ay titulado po ba ito
Ito po ba ay nasa pangalan po ni Nanay Monica, yung yumaong kausap niyo po? Sagutin mo, Aling Clarissa. Sige. Opo. Okay. Oo raw. Ano po, nakita niyo naman po na Opo. titulo naman, nasa pangalan naman niya. Okay, ngayon, tapos nung namatay po siya, parang yung magkakapatid, hindi ko kayo nagkausap. Basta niya lang nabalitaan na binenta na nila yung palaisdaan sa ibang tao. Ganun po ba nangyari? Yung isang anak po kasi na witness, nung nagbigay po ako ng pera kay Inang ng renta, siya po yung nagsabing itutuloy po namin. Tuloy hanggang sa matapos daw po yung January 2027. Okay. Yung kontrata niyo ho, may nagbayad na ho kayo ng buo para doon sa kontratang yon? Opo. Opo. Okay, magkano ho ba yung nabayad niyo na? 120,000 po para po sa 2026, 2027 ng January. So January 2027 mapapaso. So more or less po, parang around 10,000 a month. Tama ba? Opo. Okay. Ngayon, hindi nung nakamatayan na niya, bayad na yung anak, yung si Nanay Clarice, yung kung pangalan uli nung may-ari. Monica po. Inang Monica. Nanay Monica, no? Tapos yung mga ibang mga kapatid, hindi na gustong ituloy. Instead, binenta nila sa ibang tao. Tapos yung ibang tao na yun na yung nagmamayari daw. Tapos yun na yung nagpapalis sa inyo, tama? Opo. Okay. Ngayon, ang tingin ko kasi dito is that yung karapatan na ibenta ang isang property, no, ay syempre kung sino yung nagmamay-ari, siya lang yung may karapatan magbenta, no? Ang tanong ko kasi dito is that rekta ba binenta ng mga kapatid yung lupa na habang alam nila na meron pang tumatakbong upa sa kanya? Or dumaan ba to ng pagmamana nila, nagkaroon sila ng extrajudicial settlement, tsaka nila binenta? Kasi the way I see it right now, no, parang hindi pa sila yung may-ari because hindi pa nasisettle yung estate nung nanay. Diba? Ibig sabihin kasi niyan, kasi pag may namamatay na tao, bago na ililipat yung pag-aari, dumadaan po muna na yan doon sa settlement na estate. Ibig sabihin niyan, babayaran muna lahat ng mga utang nung estado, kumbaga naiwang mga kagamitan, naiwang mga pag-aari, nung namatay. Tapos pag nabayaran na lahat ng pagkakautang, tsaka na siya ibabalik. Tsaka na pamigay doon sa mga eredero yung mga natira. Yun po kasi yung proseso ng settlement of estate. Ngayon kasi, ang hindi po kasi malinaw sa akin is paano na palipat na agad nung tatlong magkapatid sa ibang tao yung ari-arian na parang wala pang hindi pa dumadaan kahit na nung extrajudicial or judicial settlement of estate. Kasi kaya ako nagsasabi to dahil yung isang kapatid, tila nang sinabi niya na parang nagagalangin, parang hindi siya involved dun sa pagbebenta. So ano ho ba nangyari? Lahat na silang apat na magkakapatid ay nagbenta ng property? Parang apat lang daw ata, pero isa parang ginagalang yung sinasabing kasunduan. Yes. Okay? Yeah, Ang problema, nga po okay, kung apat sila, tapos isa parang sabing ipagpatuloy natin, nabayaran daw ata sila nung bagong tao. All four of them ba nabayaran? Apat ba sila? Lahat nabayaran. May kulang pa daw po. Parang ang pagkakakwento po ni Tata Jeronimo, siya po paid na 5 million. And then the rest po daw po ng kapatid niya, tigwa 1 million. Okay. 20 million po yung kabuang bayad. Okay. Alright, sige. Okay, ganito ha. Of course, ang pag-upa kasi, no, sa isang ari-arian, ay isang act na kung saan yung tinatawag na use of prop, ibig sabihin nun, yung karapatan na gamitin ang isang bagay ay
yung binibenta mo yung right or sorry, nagpapabayad ka para yung right na gamitin yung lupa, yung gamitin yung katas or yung prutas ng lupa na yon, no? It is the one that is yung kumbaga yun yung binabayaran nyo nung upa nyo yung 10,000 naman sa upa nyo. Yung karapatan na gamitin yung palaisdaan, yung karapatan na mag-ani ng mga isda na or alimango na galing doon sa palaisdaan na yan, yun yung binayaran nyo. Ngayon, since prepaid siya, naturally, if the full consideration, ibig sabihin yung kabuuang konsiderasyon para doon sa pagpapaupa, ay nabayad nyo na, kahit na mailipat pa dapat yung pangalan niyan, ginagalang yung remaining part ng yun ang ginagawa namin, attorney, yung the sanctity of the contract being respected ng ganun, na parang yun ang gusto natin ibahagi. O kasi bayad din, mabuti sana if they had offered you a refund, di ba? Okay. Na kung buti sana, kung sinoli sa inyo yung perang binayad nyo, kasi otherwise, it would be what is called unjust enrichment. Ayun, okay. Ibig sabihin nun, na parang wala naman silang karapatan na kumita ng ganun, pero dahil sa ginawa nila, kumita sila ng 120,000, na kaya naman, hindi naman nyo naman magamit yung inupahan nyo. So, ang dapat dito, attorney, ang dapat gawin dito ay sasabihin natin ngayon doon sa mga nakabili. Total, hindi pa naman na fully paid, hindi pa consummated yung transaction of sale dahil may mga balanse pa. Ano ang magagawa ng isang Clarissa Caluwag na ipaglaban yung kanyang karapatan na medyo may kasunduan naman at hindi pa bayad pa? May karapatan bang palayasin siya, paalisin siya na hindi man lang tatayo itong mga magkakapatid? Stand up for her? Yeah, of course not. Because she has possession over the property. The only way siya pwedeng paalisin dyan is through a process of ejectment. Parang ganun, ini-eject siya. Parang binigyan na siya ng notice of ejection? Pero hindi pwede yung de facto ejectment na ang narinig ko dito parang nilason yung mga alaga nila doon na mga na crabs or what. That's actually malicious mischief. Okay. Magkanayan niya na may gumawa niyan yung nalaso na you destroy the property of others. Okay. Sige, attorney, siguro maganda tatanungin ko muna rito yung barangay chairman sa lugar, si Cap Vicente Cruz Jr. Ito'y sa barangay Canalate, Malolos, Bulacan. Cap Vicente Cruz Jr., magandang umaga po sa inyo, Cap. Hello, Cap. Hello, sir. Cap, good morning. Si Ben Tulfo sa Bitag. Ito yung help desk, Pambansang Sumbungan. Cap, magandang umaga po sa inyo. Nakalive po tayo sa IBC. Sorry po. Sir Ben, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Nakalive po tayo, Cap, sa IBC TV 13. Ganon din po sa CLTV 13. Cap, magandang umaga po. okay. Cap, maraming salamat sa pagtanggap ng tawag po namin. Yes, Cap, sir. Apo. ano pong inyong masasabi rito sa reklamang idinulog po sa amin? Siguro may alam po kayo kay Clarissa Caluwag. Dito sa palaisdaan daw to. Ano pong alam po ninyo rito? Sila ba'y pumunta sa inyo? Nag-usap-usap muna, idinulog ba sa inyo to? Cap. Actually po, minsan nag-usap po kami dyan. Nag-usap po kami. So, certain point lang po na medyo may mga palitan ho kami ng mga messages na even mababasa niyo po yun, tayo naman po yung mababang loob na nakipag-usap sa kanya. Even the phone tsaka sa messages. Okay. And then, ito po kasi, yung po kasi sinasabi niya na kontrata. Okay. Actually, kanina po kasi kausap yung tatlong magkakapatid. Okay. And then, ang nagsabi po kasi, ang nagpapa-demand to vacate po, is hindi naman si Vicente Cruz. Ang nag-issue ng demand to vacate, yung tatlong magkakapatid na nagmana nito. Okay. Ngayon, yung sinasabi po niya na si Bobong, yung isang kapatid na, 4 po sila magkakapatid. Okay. Na hindi magkakasundo. Yung isa pong magkakapatid, ang pag-usap po niya, bali kasi po ang nirereklamo po niya is father ko po. Opo. So, yung pong sinasabi niya si Bobong, ang pakipag-usap po niya sa aking ama, ganito po, bayaran mo ko, makakatungtong ka sa plaisdaan.
So, yun po yung pakipagsabi niya. Once na bayaran mo ko, makatungtong ka. So, ang nag-demand po ng to vacate is hindi po si Vicente Cruz. Ang nagsasabi po nito yung tatlong magkakapatid at ito po ay dated August 15, 2025. Mhm. Opo. So, hindi po ura-urada na pinabakate po siya, na pinalis po siyang gano'n. Anong date of to vacate na demand to vacate? Anong petsa? August 15 po, 2025. Pero, Kap, Yes po. kayo ba'y sa palagay mo rito, ano bang tama? Kasi hanggat sa katapusan ng taon pa naman daw, bayad na rin. Opo. Nakikita ko naman sa iyo magandang kalooban mo. Ano bang iyong Yes, sir. maaambag at matutulong dito? Hindi ba natin pwedeng Ganito patapusin? sir Actually po ganito ang sinabi ko po doon sa abogado ni Bobong, ang sabi ko, ganito attorney, papuntahin mo sa akin yung tao, Okay. kausapin ako, kung hindi na lang sila ni tatay ang mag-usap, at kung sabihin na natin na meron silang hindi magandang Okay. pag-uusap, Ano po magagawa ninyo, Kap? ako naman siguro, Pwede ba tutulong ako nating, dyan. ikaw ba, refund? Pwede kung tumulong dyan. Paano Tama, ka? sir. Ganito lang po yan Bumili ka na isang bagay na alam mo na dapat pag-aari mo. Ngayon, hindi mo ma-enjoy kasi nga ganito ganire. May effort. Sige, problema. Kap, Actually, ganito sir, na, Kap. Para Apo, maiksi na apo. lang. Ano pong matutulong natin, Kap? Ay maire-refund nyo or hahayaan nyo siya muna ganito na lang, hanggang... sir. Ganito, since, sir, kasi nahulugan na po kasi siya, Mhm. palagay ko, sir, tutulong na lang ako dun sa existing kung nagamit yung kalahating taon. Yung kalahating taon ko po, hulug-hulugan ko na lang sa kanya. Para tulong na lang din po sa kanila. Opo, pwede ba hindi sa na lang iyo? din po, Kalahating taon hindi huhulog. na lang Kap, din po sandali po muna, Kap, lumaki ano? yung- Apo, Okay, apo. kakausapin ko muna, kasi para magkaintindihan. Sa kabilang linya kasi ang abogado. Ginagawa ko lang, Kap, parang ito na may pag-unawa lang doon sa tao. Nakikita ko naman Yes, na sir. marunong po kaming kayo umunawa, nilalagay niyo po Apo, ang apo. sarili niyo sa Yes, sir. kalagayan niya, kaya gumagawa po kayo ng paraan. Tatanungin Apo, kita apo. ngayon dito, Larissa. Si Kap, gagawa ng paraan, matulungan ka na kung maaari, hulug-hulugan ka sa 6 na buwan na yan na naibayad mo. Okay ba sa iyo? Mababalik, i-refund niya yung 6 na buwan, huhulug-hulugan niya. Actually po, ang sabi ko sa abogado na pinakausap niya Okay, sa akin. hindi, sandali muna. Ay, Wag sige. muna, may abogado tayo, hindi ko pa nga Opo. kinakausap eh. Kung magaganyan kayo, ialis na lang ako, mag-usap na lang kayo. Ay, hindi Kasi po. para sa akin, gusto ko magkasundo kayo at kahit na papano, walang dehado. Si Kap, iniintindi niya ngayon ang kalagayan mo. Okay? Huwag na tayo, may legal tayo nakikinig sa atin. Kung pag-usapan natin ang legal at ipapatupad natin na medyo maglalaban-laban pa kayo kung magkakasundo naman kayo ng magandang pag-usap. Ang sinasabi ni Kap Vicente Jr., nireklamo kanyang tatay, gagawa siya ng paraan. Okay? Iniintindi niya ang kalagayan mo. Huhulug-hulugan niya yung 6 na buwan na kulang pa sa natitira para namang hindi ka dehado rito. Ang tanong ko, ikaw ba'y papayag sa ganon? Pwede naman po. Actually po Okay, pwede naman. Opo. Okay, sige, sandali muna. Sige po. Wala muna yung pwede naman. Pero, teka Opo. muna, pwede naman. Sorry po. Kap Vicente Cruz, pwede naman daw. Anong sa palagay ninyo? Opo, sir. Wala namang Ayun. problema. Actually, sir, ganito po. Yes, sir. Nagparating po ako ng tao sa kanila. Sige sir, ganito na lang, Kap, ano? Apo. Kap, hindi na po nating pag-uusapan, igawin ko na lang private na lang po to, ano? Isa Okay naman po, ilagay na sa ere. Ang maganda rito, Kap, ikay naintindihan mo to, ang kalagayan niya. Nailagay mo sarili mo sa yung sa sitwasyon niya, kaya gumagawa ka ng paraan. Mukhang ito naman, interesado kayo, mag-usap kayo na maayos. Pwede ko bang papuntahin sa inyo, mag-usap na lang kayo, Kap, na huwag na natin Yes, sir. Yes, sir. Ha? Welcome naman po siya. Kakausapin ko po Ayun. siya ng maayos. Okay. Itatrato po natin siya ng maayos. Mas maganda kung sakaling may problema sa iyong ama, at least ikaw anak, nagbalanse ka rito, naintindihan ko yung Kap. Ha? Apo. Okay, sandali. Attorney Lou, anong sa palagay niyo, Attorney Lou? Okay, the most, the fastest and most convenient na way na ma-resolve ang mga dispute is kung magkaroon ng compromise
Ayun. ang mga parties Oo. para nang sa ganun ma-resolve na yung issue. Because Ayun. syempre, yung instead na mag-waste pa ng time or mag-waste ng effort, mag-waste ng pera para pag-hire ng lawyers, kung mapag-uusapan naman ng isang bagay at mareresolvehan na hindi kailangan mag-conflict, why not? Okay. With that, Attorney Lou, kami nagpapasalamat. Parang at the end of the day, di ba, kung minsan nagdedemandahan, pero kung minsan nagkakaayusan din naman. Di ba? Nagbibigay din ng po ang hukuman na mag-ayos kayo, kaysa naman gagawin pa. Kung dito naman mukhang maaayos naman, Kap, interesado naman yung anak na si Kap, iniintindi siya. So parang at least, that's a step in the right direction. Kahit na papano, mag-uusap sila, imo-monitor na lang natin, ha? Okay? Hindi naman namin ikaw papabayaan. Pero nakikita ko, medyo maayos naman si Kap kausap eh. Ha? Papadala kita kay Kap, usap tayo, pagkatapos yan, kakausapin din si Kap, magkaayos lang kayo, ha? Opo. Okay? Kay Kap, pwede ba yung ganun, Kap? Yaka pa, Kap? Pwede po yun, sir. Pwede, Okay, pwede sige, po yun. Kap. Saka, sir, Papupuntahin isa ko lang po din sa na- inyo, Kap. Apo, Baka apo. medyo, at this point, ikaw naman malawak ang iyong pag-unawa at maaayos naman to. Hindi Yes, naman sir, siguro yes, sir. kinakailan pa legal. Bahala ka na, Kap, ha? Apo, sir. Apo. Minsan, bisita ako sa'yo, Kap, ha? Yes, sir. Welcome ka po rito, sir. Ay, walang problema. Sige, Apo, Kap, apo. ha? Tulungan muna natin to, Kap, para maayos na to. Yes, sir, yes, Okay, sir. sige, Yes, okay. Attorney Lou, maraming salamat, ha? And then, thank you. Alright, sige. Okay, ayos na natin ito, ha? Okay, nakaalalay kami sa iyo. Willing nang tumulong. Ito po ang iisang pambansang sumbungan, pinalakas, pinalawak ang bagong Bitag Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Training center para sa magsasaka, ipinasara ng DMW. May-ari, umaapila na damay lang daw siya. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Nagpapalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan Bitag Helpdesk. Gusto kong sabihin sa inyo, may sakit po yung aking co-host na aking anak na the next generation, si Carl Bitag Next Generation. So nag-iisa po tayo, solo flight, ano? Carl, pagaling ka muna dyan. Okay. Ito po ang sunod na sumbong na ipasara raw ng Department of Migrant Worker or DMW ang Vocational Training Center ni Aurelia Panes na Estepas Integrated Farm and Training Center Incorporated sa Cagayan Valley. Ito raw ay matapos akusahan ng illegal recruitment si Aurelia sa mga trainees niyang magsasaka ng gulay sa kanyang training center. Hindi raw kasi napaalis ng Hard-Earned Opportunities Incorporated Agency ang mga aplikanteng magsasakang papunta sana ng Europe. Dahil inendorso lamang ni Aurelia ang mga aplikante sa agency, nagtataka siya bakit training center niya raw ang pinasara ng DMW. Yan po, dito nag-umpisa pong reklamo noong December 2025. Ang mga aplikante matapos umabot daw ng ilang buwan ng pangakong paglipad ng mga aplikante sa ibang bansa. Abril 2026 na ipasara ang training center. Ngayon, itong nagreklamo sa atin, lumapit siya yung training center at gusto niya maliwanagan. Kaya ito, ayusin natin, ano? Detalye ng sumbong, panoorin. Umabot na po kasi sa punto na ako na ang hinaharas, ako na po ang nireklamo, pinasara po yung school. Galing po ako ng Cagayan Valley para lang pumunta dito sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk, para humingi ng tulong para sa nangyari sa amin sa school. Ngayon, ako po ang kanilang iniipit dahil ako daw po ang nag-link sa kanila. So ang ano naman doon is, wala naman po akong kinukuhang processing fee sa kanila, kundi ang deposit nila is directed to Ma'am Marichu Andamon at saka yung account po ng agencies mismo. Wala naman po akong gustong ginusto kundi tumulong kasi ang hirap nga ng buhay sa Pilipinas. Gusto ko lang naman tumulong. Yun lang naman. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Okay, eto na po, ano? Ayusin natin to, tingnan natin yung problema at parang panoorin nyo lang po, ano? Okay, sa kabilang linya po natin ang nagsusumbong po sa atin yung training center, si Aurelia Panes sa Cagayan Valley to. Ano? Magandang umaga sa iyo, Aurelia.
Good morning po, Sir Ben. Good morning. Medyo mahina ng konti. Pakilapit ng konti. Ano? Aurelia, hindi masyado kita marinig. Ano? Okay. Naka-live tayo ngayon sa IBC TV 13 at CLTV 36. Okay. Ang lapit mo sa amin, nareklamo ka dahil pinasara ka ng DMW. Gawa nga na may mga nagreklamong mga magsasaka na dumaan sa iyong training center. At dito sa parting to, Sir. parang ang gusto mong sabihin, bakit ka pinasara? Tama? Opo. Okay. Tabihin mo sa akin, ano bang panalaw, anong tingin mo, bakit ka nga ba pinasara? Ano daw ang dahilan? Dahil daw po, sir, dahil dun sa akusasyon po ng illegal recruitment daw po. Pero ang ano lang naman po namin, sir, tumulong naman po Okay. through Ma'am Susan. Okay. Opo, si Ma'am Susan Calvilin. Yun po. Okay. Si Susan. Tumulong ka lang kay Susan. Okay. So, kayo Opo, training sir. center kayo, ano? Okay. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Opo. O, train yung mga magsasaka, tapos nire-refer mo kay Susan. Yes, sir. Opo. Si Opo. Susan ang parang recruitment agency. Ganon? Hindi, sir. Sino ang, kasi Ganito kung po, sir, noong okay, Aurelia, sandali lang. Ano? Aurelia, sandali. Ikaw yung training center para sa mga magsasaka na ipapadala sa iba yung dagat, sa Europe, kung saan man, ano? Mga magsasaka natin, titinatry nyo. Pero ang recruitment, ang magpapadala, ang recruitment agency, ng pagpapasahan mo ng mga magsasaka na kung saan sila itatalaga, si Susan Kalimlim, tama? Si Ma'am Susan, sir, siya po, sa kanya po ako humingi ng tulong ng linking sa agency po. So, si Pero Susan hindi po si ay Ma'am recruitment Susan. agency. Parang employment agency. Hindi, sir. So, ano ang si papel? Ma'am Kay Marico po, Aurelia, sandali lang, nakuha ko na. So, dahil binanggit mo si Susan, gusto ko maintindihan, sino si Susan? sa kanya po ako nanghingi ng tulong, sir, para mailink po yung mga naging trainees ng school sa Okay. agency Okay. kung saan yung mga kamag-anak po ni Ma'am Susan at mga Okay, so si Susan anak niya. ay parang agent ng recruitment agency. Hindi So, gusto ko hindi sure maintindihan, kung parang ganun po. Aurelia, ano? Napakahalaga nitong Opo. tanong ko, ano? Huwag tayo papaikot-ikot. Alam kong pinasara ka at gusto ko maintindihan. Hindi naman siguro tama kung ikay pinasara ng DMW. Gusto ko maintindihan ang dahilan kung bakit ka pinasara at ayaw ko makialam sa DMW kasi trabaho nila yan. Yes. Ngayon, dahil ako'y nakikipag-usap lamang sa iyo, conversation with you, ayaw kong gawin na parang nanghihimasok ako kung ikay pinasara na, may dahilan. Gusto ko maintindihan kung itong si Susan ba ay ahente ng isang authorized agency na mag-recruit. Okay, sir, ganito po yun. Hindi. Si Ma'am Susan po. Oo, sandali muna. Aurelia, hindi tayo magkakasundo eh. Ako'y nagtatanong at gusto kong tumulong sa iyo. Pag medyo mahaba ang paliwanag mo, ang tanong lang naman dito, si Susan ba ay ahente ng recruitment agency na kung saan may nararepresenta siya? Ang sagot ay oo o hindi. Pag Hindi, sir. hindi siya oo o hindi. Hindi po, kasi nag-link So, lang po ibig siya sabihin, ng mga sandali. aplikante po namin. Ibig sabihin, si Susan ay hindi ahente ng recruitment agency. No, sir. Alright. So, anong papel ni Susan? Mula sa akin, sir, siya po ang nag-link directly po sa agency. Yung So, mga aplikante. agent siya ng agency. Okay? Gusto kong makita yung personalidad niya para tumayo. Yan ang gusto ko. Kasi kung hindi, siguro ganito. Nasa linya ba ng telepono? Alamin natin. Sa linya ng telepono, gusto natin makita sa cellphone. Ano? Si Susan. Okay, Susan. Okay. Okay. Magandang umaga sa iyo, Susan Kalimlim, ma'am. Hello, Susan? Hello, Susan?
Hello, ma'am? Hello, ma'am? Ayaw sumagot. Wala dyan eh. Okay, sige, pare. Okay. Kanina bang tintik na cellphone na yan? Ma'am Susan, nandiyan ka ba? Opo, sir. Good morning po. Okay. Kala ko, oo. Bakit parang may paniki dyan sa linya natin? Hello, San? Hello po. Naririnig ko po kayo. Parang may paniki na nakikisabay. Wala naman po. Nawala na. Ay, baka. Ayan, oh. Yung ano po yun, yung electric fan siguro po. Lumayo ka sa electric fan kasi. Hindi kaya ako yan na parang ginagaya ko ng paniki. Lumayo Wala ka. naman dito. Okay naman po. Clear naman po dito, sir. Sabi ng paniki. Nakita mo, oh. Okay na po? Susan, nasaan ka ba? Nasaan ka ngayon? Nasa France po. Nasa France ka. Marami bang paniki dyan? Opo, sir. Opo. Lumayo ka, baka. Wala naman po. Okay, Susan, ano bang papel? Susan? Po? Ako yan eh, Naririnig ko po kayo, sir. Ginagaya ko ng paniki eh. Naka-ano ka ba? Naririnig ko po kayo, sir. Naka-monitor ka ba, Susan? Can you turn off the monitor ng cellphone mo? No po, hindi po. Can you turn off yung monitor ng cellphone? Ayun po na, wala po akong hindi po ako nanonood po, hindi. Naka-monitor ka ba sa yung cellphone mo? Hindi po, hindi po. Susan, agent ka ba ng agency? Hindi naman po. Hindi po ako agent. Gaano mo? Kilala mo ba si Aurelia? Opo, kaibigan ko po si Mama Aurelia. Anong trabaho mo, Susan? DH po ako dito. Isa po akong nani, sir. Isa kang nani. Bakit ikaw daw ang pinagpapasahan ni Aurelia na mga magsasaka na ipapadala sa Europe? Hindi po, sir. Ganito po, sir. So, hindi totoo na ikaw recruiter? Hindi po. Ikaw Hindi DH po. dyan sa domestic helper ka, tama? Opo. So, wala opo. kang personality mag-recruit? Hindi, wala po. Wala. Alright, sige. Okay, so wala. Okay. Okay, sige. Wala naman pala siya. Bakit pa tayo? Baka buisit ako doon sa paniki. Balik mo nga ulit kay Aurelia. Ba't nawala na si Aurelia sa ere? Nag-restream. Nawala na. So, tapusin muna natin to mga magsasaka na lang. Hindi. Nakalive ba tayo? Naputol sa online pero sa TV continuous. Okay. Akala ko naputol tayo kaya pag-uusap ako. Mga boss, pasensya po kayo kasi medyo kanina pa to nagluloko yung ating I don't know kung sa internet or sa telco. Isa sa mga nagrareklamo rito na nawala na sino ba to kanina yung kausap natin? Si Aurelia. Wala na sa linya, naputol yung internet. So, ito yung magsasaka. Baka naman may paniki na naman dito ang sasagot. Ito, cellphone ba to? Oo. Pag cellphone kasi parang sumusunod. Pati paniki na marunong magsalita. Kasi, Nelson! Ano bang pagpangalan nito? Agnaray. Okay. Pilipino ba to? Okay, sige. Nelson, ang Agnaray. Hello, Sir Ben. Good morning. Are you Filipino? Opo. Filipino ka. Okay. Akala ko Vietnamese or Indonesian. So, ikaw magsasaka. Sir. Magsasaka ka? Opo. Alright. Okay. Anong problema natin? Ikaw ba'y nag-apply doon sa kay Aurelia? Bakit ba itong papel na to si Fishpan to eh? Ikaw ba'y nag-apply kay Aurelia? Opo, sir. Anong ipinangako sa inyo ni Aurelia? Ayun po, sir.
Nag-training kami ng seasonal farming, sir. Seasonal farming. Okay. So anong reklamo mo? Bakit na paano kita matutulungan? Yung ano sana, sir, yung repan ko, sir. Pero nung nagpatulong ako kay Ma'am Aurelia at saka si Ma'am Susan, sir, Oo. tapos nung Tuesday afternoon, Oh. sined na yung repan ko, sir, pero 50K lang, kulang pa ng 5K. Okay. Anong matutulong ko sa iyo, Nelson? Paano po namin kayo matulungan, Nelson? Yung kuwan sana, sir, papatulong sana ako para yung mga ibang gastos ko sana, sir. Okay. Narareklamo ba si Aurelia or si tawag dito, si Susan? Hindi, sir, kasi sila ang tumulong sa akin, sir. Paano ka tinulungan? Sila ang tumatawag kay Ma'am Maricho, sir, para... Sino si Maricor? ko. Sino Maricor na naman yan? Sa agency yata yan, sir, kasi... Anong agency? Anong agency? Pangalan yung Anong agent? na 40K. Okay, alright, sige. Okay, sige na, okay na. Balik tayo kay Aurelia. Okay. Aurelia, nandiyan ka ba? Aurelia, sir. may Good problema morning po. tayo kung kaya ka pinasara siguro dito dahil unang-una nagtitrain kayo. Accredited training center ba kayo pagdating sa mga seasonal farming? Are you an accredited training center ng Department of Agriculture pagdating doon sa mga seasonal farming? Kailangan mo kasi ng lisensya yan sa Department of Agriculture na certified ka. Ano ba yung mga seasonal farming na sinasabi mo? Are you talking about seasonal craft? Mga seasonal crop? Yung mga pananim na by season? Ano yung tinuturo mo? Example, ano yung mga seasonal crop? Kasi seasonal farming is about season. Ano yung, siyempre, farming crops eh. So, ano tinuturo Yes, mo? sir. Kung seasonal farming, sa Pilipinas ka. Pero ang farming in Europe is different from farming sa Pilipinas. Parang highly in technology ginagamit nila. Iba yung farming natin sa Pilipinas. Pag nagpadala ka ng isang magsasaka at itinatrain mo sila ng seasonal farming, saan ka kumuha ng accreditation mo muna to be certified na nagtitrain ka doon sa mga farmers natin about seasonal farming, lalo na sa ibang bansa, ibang panahon doon eh, ibang lupa roon eh. Iba yung mga binhi roon eh. Hindi nagtatanim ng palay doon eh. Anong itatanim mo roon? So kung seasonal, tanong ko sa iyo, ano yung mga binhi, ano yung mga yung mga sabihin natin pananim, or na tinuturo ninyo doon sa mga magsasaka na sila yung magsasaka dito sa Pilipinas. Papadala mo sila, magiging slave sila roon. Saan sila titira? Kanino sila magtatrabaho? Anong farm ang kanilang pupuntahan? Siyempre, poprotektahan sila ng ating pamahalaan. Hindi ka basta-basta magtitrain. Okay ang training mo, pero bago ka magtitrain ng mga seasonal farming, you talk about crops, you talk about irrigation, you talk about fertilizer, you talk about what? Insecticide and all that. Farming yan. No, ang tanong ko sa iyo, sino ang nagtuturo sa inyo? Ikaw or may legitimate Department of Agriculture technician ba nagtuturo sa inyo? Okay, sir. Accredited po. Sino po nagbigay ang ng accreditation? Ng TESDA, sir. Well, TESDA. Alam ba ng TESDA nag-accredit kayo ng bago ang TESDA mag-accredit sa iyo? Hindi naman ang TESDA technical eh. Farming tong pinag-uusapan, agriculture to eh. This is not skills. Okay, sir. Baka dito sa dahilan ka kung bakit ka pinasara nila because you cannot do that without the first accreditation muna. Tandaan, puro magsasaka to. Kung totoo magsasaka to, sanay sila doon sa hirap. Sanay sila magbungkal ng lupa. Sanay sila magtanim ng kamay at yung estilo natin sa Pilipinas, iba yung ating panahon. Pupunta ka ng France, pupunta ka ng Europe, ibang lupa ron, ibang farming doon. Highly technology, parang yung technical or yung technology ginagamit, ibang panahon doon.
Hindi ka pareho sa atin dito. So, kini-question ko na mismo kasi ako in defense of the mga farmers. Advocate kami sa mga magsasaka eh. Maraming magsasaka sa Pilipinas, niloloko na ng mga traders natin. Pagdating dito ba naman, ititrain natin yung magsasaka. Ang gusto kong malaman, certified ka ba? Binigyan ka ba ng go signal ng mga technicians, mga agriculture technicians when it comes to crops, season, farm implements? Itong mga bagay na to, hindi biro to eh. Hindi ito mga technical na mga bagay, farming to eh. Kaya kasi siguro pinasara, hindi kaya? No, sir. No? Okay, sandali ah. Si Attorney Ramelson Abang, yan dyan, nakikinig sa atin sa Department of Department of Migrant Worker. Magandang umaga. Magandang umaga po sa iyo, Ramelson Abang, sir. Na-redial. Okay, ganito na lang. Hindi pa tayo natatapos dito. Pagpapatuloy natin, kulang na tayo sa oras. Okay, ganito lang muna kahit wala pa si Attorney Ramsa. Okay, Aurelia, dahil lumapit ka sa akin, advocate ako pagdating sa mga magsasaka. Kami tumatayo sa mga magsasaka at nagsasaka sa atin. Depende. Pag sinabi mo magsasaka geographically. Ibang pagsasaka ng mga magsasaka sa Cagayan or sa mga rice-producing region tulad ng lugar ninyo sa Cagayan Valley, dyan sa Ilocos, at dyan pababa hanggang sa Rice Granary Region 3, iba yan. So, ang gusto kong sabihin sa iyo, bago ka, ano ba ang itinuturo, gusto ko lang malaman, mabilisan to, ano bang itinuturo ninyong pagsasaka sa seasonal farming? Wala naman tayo sa Pilipinas. Maintindihan ko pag sa Pilipinas, seasonal farming, yung mga panahon na dapat mo nauukol sa mga binhi at mga pananim sa panahon. Kaya seasonal farming. Iba yung farming mo kunyari sa ganitong panahon, iba yung panahon para sa monggo, tawag weather resistant yan, kulang sa tubig, iba naman yung palay, kinakailangan mo ng irrigation, iba yung mga prutas, iba-iba. So anong produkto ang itinuturo ninyo para sa seasonal farming? Hello, sir. Opo. Anong produkto? Siyempre, produkto ng nasa abroad. Ano to? Wheat? Vegetables? Hello, sir. Mga Nawala na. Ang inyong napanood mga boss, lumapit po sa amin. Mag-iingat po kayo sa mga nagre-recruit po sa inyo, lalo yung mga training center. Mga magsasaka, ako na po yung magsasabi sa inyo. Kami po ay may ugnayan po sa Department of Agriculture. Sa lahat pong mga rehiyon na kuminsan naloloko po ng mga traders. Yung mga traders sa pananamantala sa mga magsasaka natin, hindi lang sa mga magsasaka natin, pati na po mangingisda natin. Hindi lang sa mga magsasaka natin, tobacco farmers, vegetable farmers, palay farmers, fruit farmers, pati po yung mga fishers, pati po yung mga mangingisda. Kami po yung nagsasabi sa inyo, may ugnayan po kami sa Department of Agriculture. Trabaho po ng bitag, tumayo o tumindig. Iwasan po ang anumang bagay na kung saan malalagay sa alanganin mga magsasaka natin. Kaya po kami, speaking from the heart, ipagtatanggol po namin. Dito po, napasara po ata yung kaninang kausap po natin. Una, si Susan, ibinigay sa atin ni Aurelia, DH pala sa France. Si Aurelia naman ngayon, dependent kay Susan, may kakaproblema tayo rito. Ako, sasabihin ko na sa iyo, Aurelia, anyway, lumapit ka sa amin. Maraming salamat sa iyong tiwala. Pero ako na mismo magsasabi sa iyo na kahit hindi na ako pwede makipag-usap dyan sa tatagalan pa tayo, kahit sino man siguro, patitigilan ka hanggat hindi mo presenta, ilatag yung iyong mga subject o anong pamamaraan, methodology. Yung pamamaraan, method, technology, farming, crops. Kung hindi ka certified at walang technician na nag-o-oversee, tumitingin, abay medyo may problema ka dyan. Kaya ka siguro pinasara. Number one, because you're not certified. You're talking about farmers and you're talking about recruiting na pinapasa mo doon kay Susan, na si Susan ay DH sa France. Ayun siguro ang dahilan kung bakit pinasara po kayo. Po silang agency na nag-aasikaso po sa mga applicant as seasonal worker. So yan po ang hard-earned po, sir.
Ngayon, noong Seasonal nagtanong po ako kay Ma'am farmer, Susan, seasonal worker. Aurelia. nagtanong po ako kay Ma'am Susan kung ano ang Oh, hindi, si Susan, tatanong ni Ma'am Kat- Ma'am Heidi. Aurelia, si Susan ay isang domestic helper na nagtratrabaho sa France. Wala po siyang kinalaman sa sinasabi nyo. At hindi po siya pwede mag-recruit kasi may amo siya na mamasukan. Domestic helper po siya eh. Hinahanap ko yung agency katuwang mo, certified ka, una, hinahanapan kasi Department of Agriculture, hinahanapan din ikaw ng mga sa recruitment agency. Kung ikay nagtitraining lamang, nagbabayad sa iyo, okay lang. Pero dapat, bago ka mag-training dyan, ay hindi ka naman Filipino farmer ka, sa Pilipinas ka, ang padadalhan mo mga magsasaka sa ibang bansa, may problema na tayo riyan. Talagang ipapasara ka. At may mga magsasakang na biktima, nagreklamo laban sa iyo. Aanhin kong Sir trabaho Rafi. ng... Siguro, Susan, Aurelia, tawagan na lang kita mamaya. Kahit na anong paliwanag mo, kulang tayo sa oras. May problema po kayo. At maayos pa rin po ako nagpapaliwanag po sa inyo. Maniwala man kayo hindi, marami nakikinig po sa atin. May nakita na po akong mali. At mag-usap na lang po tayo pagkatapos nito para maayos yung pagkakamali. Hanggat hindi mo nakita ang pagkakamali, hindi ka aming pagkakamali, walang pagbabago para sa iyo. Kawawa naman yung mga ibang, sabihin mo, wala akong intensyon, pero may biktima ka rito. Yun ang tinignan ng DMW. Okay, San? Mag-usap na lang tayo pag off-cam. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Sinusuri po namin, pinag-aaralan po namin, pinakikinggan po namin, iniimbestigahan po namin. Higit sa lahat, ina-actionan po namin. Mas pinalawak, mas pinalakas, nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk.